Cheres. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Wala mo po ata, may panyaman ta painawan po. Napasarap po yata ang ating mga pagpapahinga, pagtulog dahil ang lakas ng ulan po kahapon, yung hangin. At salamat sa Diyos, iningatan niya pa rin po tayo. At sa umaga pong ito, hindi na po ako masyadong magpaligoy-ligoy dahil po meron pa tayong second part ng ng pananambahan natin. At malapit na naman pong matapos ang buwan ng Mayo. Ang bilis, mga next week, June na. Kalahati na po ang taon. At alam ko po na ang bawat isa't isa sa atin ay lagi pong nananabik. Pag tayo ay pumupunta, nag-a-attend ng mga services po natin. Amen po. Parang hindi Hindi convincing yung amen ninyo Tayo po ay nananabik. Sa bahay pa lang po, kapag atin na pong piniprepare, inihahanda yung ating mga isusuot ngayong umagang ito, sabik na po tayo. Na makasama, hindi lang po ang ating Panginoong Hesus, kung hindi, pati po yung mga kapatiran po natin. Amen po ba? Sa buong Mayo, atin pong tinalakay yung tema po natin ng why we need to stand firm in the faith. Bakit daw po tayo ay dapat tumayo ng may katatagan sa ating pananampalataya? Yung first Sunday po ng May, atin pong tinalakay. Doon sa kasagutan na bakit tayo kailangan natin tumayo ng may katatagan sa ating pananampalataya. Ang una po natin tinalakay yung itinuro po sa atin kung bakit tayo ay dapat tumayo na may katatagan sa ating pananampalataya ay yung to fight against the enemy. Isa po yan na pamamaraan na dapat po labanan natin. Ang kaaway, walang iba kung hindi po ang demonyo at si Satanas. Hindi po yung mga katabi ninyo. Si Satanas po ang kaaway po natin. Pangalawang linggo, ang ating tinalakay naman po, to refute false teachings. Paano po natin i-refute? Paano po natin kokontrahin, itutuwid yung mga maling katuruan? Dapat po, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen po. Tayo po ay bibigyan natin ng panahon yan para i-train po natin yung sarili po natin. Para malaman natin ano ba yung dapat nating gawin. Alam po ninyo, lahat ng ating pinag-aaralan na yan, ginawa na po o nagawa na po ng ating Panginoong Hesus. Kung paano niya nirepute yung sinabi ni Satanas. Nung pagkatapos niya nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, ang sabi ni Satanas po, bago po yun, dinala siya ng Espiritu sa ilang at doon naghihintay si Satanas. Ang sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga itong batong ito ng tinapay. Ano po ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Dapat alam po natin yan. Kapag tayo naman po ang tinutokso ng kaaway, ano ba yung mga salita ng Diyos na kaya nating ibato sa Kanya o sabihin sa Kanya? Para tayo po ay maging matatag. Pangatlong pong linggo, ano pa yung isang pinag-aralan natin? To make an impact on others. Pag sinabi pong impact, paano ka magiging impluensya? Paano ka magiging epektibo? Sa mga taong nasa iyong kapaligiran, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Kung ikaw lang muna ang naging born again o ikaw lang muna ang nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, anong impact meron ka? Dapat yung buhay na yan, makikita mo. Dahil yung salita ng Diyos, kapag natagpuan ng isang tao, hindi pwedeng hindi magkakaroon ng impact yan sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Kaya naman tayo naman po na nakakilala, tumanggap sa salita ng Diyos, dapat may impact po tayo sa ibang tao. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. Kapag ito ay binigyan ng importansya ng isang taong nakarinig, meron po sigurado siyang impact. At ngayon naman po, sa umagang ito,
atin naman pong talakayin kung paano naman po itong topic natin na ito, no? To finish the race victoriously. To finish the race victoriously. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Tayo po'y sumandali pumikit at manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Muli, binigyan mo na naman kami ng opportunity, ng pribilehiyo, Panginoon, upang magkasama-sama po kami, upang awitan ka namin, purihin ka namin, sambahin ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat din sa pag-iingat mo sa bawat isa't isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Kaya po ang aking dalangin sa umagang ito, buksan mo po yung mata ng aming mga puso, mata ng aming mga pangunawa. Hindi lang dito sa loob ng sanktuaryong ito, kung hindi pati yung mga naka-online, mga nanonood, Panginoon Diyos, yung mga first-timers na nakakarinig ng iyong banal at makapangyarihan na salita, Panginoon Diyos. Panginoon, hayaan mo po na itong kaisipan na ito ay nakapokus po sa inyo sa umagang ito, Panginoon Diyos. At aking sinusuway, Panginoon, ang lahat ng mga distraction, Panginoon, na nilalagay ng kaaway sa inyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa tatanggapin namin ng salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, amin pong binabalik sa inyo ang aming pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses. Ano po pag sinabing huge crowd, hindi po ganito karami. Ang ibig sabihin niya, baka milyon po yan. Ito pong mga huge crowd of witnesses na ito po yung mga mananampalatayang katulad po natin na mga nauna ng nabuhay at kanila pong pinanghawakan o naniwala po sila sa ating Panginoong Jesus to the point na hanggang doon sa last breath po nila, hindi nila tinatwa ang kanilang pananampalataya o ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung mga huge crowds of witnesses to the life of faith. Kaya nung akin pong minemeditate ito, ang sabi ng Holy Spirit sa akin, pwede, ninanasa mo ba na isa ka dyan sa mga huge crowd of witnesses na yan? Sa kasalukuyan, hindi po yung patay na. Ngayon, sa kasalukuyan po, sa panahon po natin. Sino po yung nagdi-desire na siya ay makabilang doon sa huge crowds of witnesses na yan? Ano po, na habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, kaya nga, sabi, let us strip off every weight that slows us down. Ano ho ba yung mga pinatatanggal sa atin ng mga kabigatan na nagpapabagal po para tayo po ay sumulong. Mag-level up, mag-mature sa ating mga kanya-kanyang pananampalataya o relasyon natin sa ating Panginoong Yesus. Ano po yan? Ang sabi dyan, especially the sin that so easily trips us up. Ano ba yung mga kasalanan na nagpapabagal sa bawat isa't isa sa atin o sa inyo para kayo ay hindi maging matured sa inyong pananampalataya o hindi kayo sumulong sa inyong pananampalataya o hindi niyo magawa yung pinagagawa sa atin, yung mag-share ng salita ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga kasalanan na yan? Kaya pa ang sabi, and let us run with endurance the race God has set before us. Tayo po daw ay tumakbo ng may katyagaan, sa takbuhin na inilagay sa unahan ng Diyos sa atin. Alam po ba ninyo yan? Meron tayong takbuhin na dapat nating takbuhin? O hindi po ninyo alam? Kung hindi po ninyo alam, paaalam ko sa inyo ngayon, umagang ito. Lahat po tayo. Nasabi nga po ni Pastor Manny, the moment, nung tanggapin ninyo ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas, Panginoon ng buhay ninyo, nag-umpisa na po ang matinding labanan ng gera. Kalaban na po natin yun, dati nating
kaibigan, yung BFF natin. Walang iba kung hindi si Satanas at ang kanyang kampon ng mga demonyo. Kaya meron tayong dapat takbuhin. Kaya dapat tayo po ay maging matatag sa ating pananampalataya. Dapat tapusin po natin itong takbuhin na ito na may pagtatagumpay. Amen po. Tagumpay na tayo eh. Ano po? Tandaan ninyo yan. Tagumpay na po tayo. Victorious na po tayo. Kaya nga we are more than conqueror. Talo na po ang kaaway. Nasa sa atin lang po ngayon kung paano po ninyo tinitignan, kung paano po ninyo pinapahalagahan. Ang salvation na yan, yung pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 8, finishing is better than starting. Patience is better than pride. Finishing is better than starting. Kapag nanonood po kayo ng track and field, na race, yung mga tumatakbo, 50 meters, 100 meters, 200 meters. Ano po ang umpisa niyan? Hindi ba kung tatakbo sila, yung umpisa nilang takbo, 20. Pagkatapos, ano po ang nangyayari? Hindi po bumababa yan, hindi nagiging, 10. Kung hindi, yung 20 kilometers per hour po nila ng takbo, nagiging 30, nagiging 40, nagiging 50. Pabilis ng pabilis ng pabilis. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, magbuhat nung nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, dapat hindi po tayo paatras. Kung hindi pasulong tayo yung pananampalataya natin at hindi tayo stagnant. Amen. Pansinin po ninyo ang kanya-kanya sarili. Nasa saan na ako? Magbuhat noong makilala ko ang ating Panginoong Hesus. Paano yung kalagayan kong espiritual? Pag-aralan po natin yan, ang dami pong pinagkaloob, binigay po na magagandang halimbawa po sa atin. Kaya nga po, God isn't impressed with how you started, He's watching you, how you finish. Ang Diyos po, hindi niya nai-impress. Kung paano ka nagsimula. Ang tinitingnan po ng ating Panginoon, nagsimula ka at paano ka tumatakbo ngayon. Paano ka nagpapatuloy? Ikaw ba ay ganyan? Urong-sulong ka ba? Tapos bigla kang hihinto, magiging stagnant ka. Pagkatapos aatras. Kung i-gauge mo yung spiritual na relationship mo sa ating Panginoon, nasaan ka na ba? From 1 to 10, nasaan ka na? Nandun ka pa rin ba sa 1? Kayo po ang makakapagsagot niyan sa inyong sarili. Kaya nga po yung unang puntos natin, you must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't forsake your first love. Don't forsake your first love. Tayo pong lahat na mayroong asawa o yung may mga boyfriend at girlfriend na po dito, na first love kayo. Ano yung pakiramdam ng isang na first love? Malungkot? Malungkot ba siya? Malungkot ba tayo? Hindi. Hindi ba lagi tayong active? Lagi po tayong, ganado? Di ba? Lagi kang masaya? Lagi kang on the go? Tama po ba? Wala mo dito para may first love. Naranasan na. Huwag naman kayong mahiya. Tayo pong lahat naranasan natin yan. Lagi kang masaya. Walang oras, na yung boyfriend mo, girlfriend mong yan, nasa isip mo. Siya ang nagiging inspirasyon mo. Kaya yung first love na yan, napakatindi. Na hindi natin makakalimutan yan yung first love na yan. Dapat po, yung first love natin sa ating Panginoon, magbuhat nung nakilala po natin, dapat hindi natin kinakalimutan yan. Yan po yung nagbibigay ng power sa atin para tayo po ay mag-move on. Yan yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya dito sa pag-aaralan natin, don't forsake your first love. Sa Revelation chapter 2 verse 2 to 4, ito po ay patungkol sa church sa Ephesians, yung mga Ephesians, Ephesians church. Ito po yung church sa Ephesus. Pag sinabi pong church in Ephesians, ang tinutukoy po dito, hindi yung building. Hindi itong sawali, kung saan tayo po nananambahan.
Ang tinutukoy po dito, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya kay Kristo. Ano po ang sabi dito? I know your deeds. Ang Diyos po ang nagsasabi nito. Sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya na tiga Efesos. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary, yet I hold this against you. Pakinggan po ninyong mabuti. Yet I hold, sabi po dyan, this against you. You have forsaken the love you had at first. Pwede pala. Lalong-lalo na tayo pong mga merong ministry sa bahay-sambahan na to. O kahit na yung wala. Ano po? Ang sabi ng Diyos sa kanila, I know your deeds. Alam ko yung kay inyong mga gawa, yung mga ginagawa ninyo. Sabi po dyan. Your hard work. Ano po? Ano pa? Sabi niya, your perseverance. Oo, mapagod ka, nagpapagal ka, nagtsatsaga ka. Sabi po ng ating Panginoon. Sabi, I know that you cannot tolerate wicked people. Ayaw na ayaw mo rin yung mga masasama, yung gumagawang masasama. That you have tested those who claim to be apostles but are not. Sinubukan mo rin yung nagsasabi na sila, lingkod sila ng Diyos. Pero napatunayan mo, nakita mo, hindi pala, fake sila. Ano pa? And have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name. Nagsishare ka. Ano, kahit na tinutuligsa ka, tinatanggap mo yan. Pero ano ang sabi ng Diyos? Yet, meron ako, sabi niya, na laban sa iyo. You have forsaken the love you had at first. Kinalimutan mo yung first love mo, yung una mong pag-ibig sa akin. Alalahanin po ninyo ngayon, paano yung first love ninyo nung una ninyo makilala ang ating Panginoon. Alalahanin po ninyo. Alalahanin po natin. Ano yung damdamin natin? Lahat ng ginagawa po natin para sa ating Panginoon, yun lang alam mo na linggo ngayon, yung Sabado pa lang, sa puso mo, piniprepare mo na lahat ng gagamitin mo, ng isusuot mo. Lalo na yung ibibigay mo sa ating Panginoon. Meron ka laging kasiyahan. Ano po? Lagi kang sabik. Ano po? Na makita, maranasan, ma-worship ang ating Panginoon. Marami po tayong ginagawa ngayon. Sabi nga ng ating Panginoon, pinupuri ninyo ako sa labi ninyo, sa lips ninyo, pero ang layo ng puso ninyo. Ano po ang kalagayan natin? Ang mga tiga-Efesos, ganyan po yung kalagayan nila, masipag lang. Ano po? Nandyan sila sa mga services, pero yung puso po nila, wala na sa ating Panginoon. Napakalayo na po. Kaya nga, yung first love po dito, ano ba yung ibig sabihin talaga ng first love sa atin bilang mga mananampalataya? Ang sabi po dyan, yung first love is the fresh, wholehearted affection and delight in Jesus you had when you first came to know Him. Marked by gratitude. Lagi ka nagpapasalamat sa Diyos. Ano po? Pagkagising mo pa lang sa ating Panginoon, pagkagising mo pa lang, nagpapasalamat ka na sa ating. Masaya kang nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin, sabik ka lagi, nakausap mo siya. Hinahanap-hanap mo siya. Yung desire to please Him. Yung desire po na lahat ng ginagawa mo makapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Jesus. Hindi ba yan yung naramdaman natin? Naramdaman natin yung first love natin sa ating Panginoon? O nasaan na ngayon yan? Sabi ni Lord. Nasaan na ngayon? Gumagawa ka ngayon, napipilitan ka lang, pumupunta ka sa church, alam mong linggo bukas, pero kung kumilos ka, praise and worship pa lang naman eh. Ingay.
Hindi yung nung una, yung first love mo, talagang mabilis. Ano? 1 hour before the time, nandiyan ka na. Nakaupo ka na dyan. Nananalangin ka na. Wini-worship mo na si Lord. Nasaan ngayon yan, sabi ni Lord? Nasaan? Pumunta ka na lang ba dito para mapakita mo, masabi mo sa iyong sarili na nagsimba ka ngayon sa second service? Yan po yung hinahanap ni Lord sa atin. Yung first love po natin, napaka-importante po. Balikan po natin yan. Kaya nga sa Matthew chapter 24, verse 12 to 13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Sino rin ang kausap po dito ng ating Panginoong Jesus? Kung babasahin po ninyo yung Matthew chapter 24 na yan, nandun po sila sa Mount Olive, pagkatapos nandun siya sa itaas, pinuntahan po siya ng kanyang mga disipulo. Tinanong nila, Panginoon, ano ba yung mga sinyales ng iyong pagdating? Itong mga kinukwento mong ito. Ito po yung sinabi ni Lord sa kanya. Marami po kasi dyan sabi, kung babasahin niyan, mga senyales ng pagdating ng ating Panginoon. Makakarinig kayo ng gera, laban sa bansa, sabi po niya, no? Taggutom, ano pa yan, yung baha, lahat po. Kaya nga dito sabi niya, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kanino niya sinasabi ito? Hindi po diyan sa mga hindi mananampalataya. Sinasabi niya ito sa mga mananampalataya. Ano po? Sa panahon po natin, paano po lumalaganap, paano po nagiging matindi ang mga karumihan, ang wickedness, ang kasalanan. Hindi ba lalaki sa lalaki, kinakasal na po ngayon? Babae sa babae, kinakasal na ngayon. Ginagawa nila na ano po yan, na parang totoo na yan, yung hindi na kasalanan. Natural na lang. Pero yan ang muhian ng Diyos. Kaya nga niya ginunaw ang Sodom at Gomora. Sobra na. Pero sa panahon po natin ngayon, makikita po natin, nararamdaman po natin ngayon kung paano yung biyaya ng Diyos. Binibigyan niya pa tayo. Binibigyan niya pa ang tao ng chance para lumapit sa Kanya. Kaya dito ano po ang sabi? But the one who stands firm to the end will be saved. Kung sino lang po yung tatayo na may katatagan, magpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Hindi siya susuko, hindi siya bibigay sa mga kasalanan. Ano po? Sila lang ang maliligtas. Amen po ba? Ang wickedness po ngayon, napakatindi. Naibigay na halimbawa ni Pastor Manny kagabi. Ano po yung magpapakasal ka sa Eiffel Tower? Magpapakasal ka sa iyong kotse? Magpapakasal ka sa isang crocodile? Sa isang unggoy? Sa isang isda? Ano po? Kaya nasabi rin ni Pastor Manny, sino po yung mas wicked doon? Yung nagpapakasal o yung nagkakasal? Yung kanilang isip, wala na po dito, nandito na. Inupuan nila. Pinakamumuhian po ng Diyos yung mga kasalanan na yan. Kaya nga po, ang sabi niya, but the one who stand firm to the end will be saved. Sino lang yung magpapatuloy? Sino lang yung magiging matatag? Sila lang ang maliligtas. Sana po naging maliwanag ito sa atin. Hindi sana tayo katulad ng mga Kristiyano sa Efesos, na tayo po ay naglilingkod. Pero yung puso po natin, napakalayo pala sa Diyos. Yung first love po natin, wala na pala. Ma-realize po natin sa umagang ito. Marami po tayong ginagawa. Kung i-examine natin, sabi nga ng salita po ng ating Panginoon, ano po yung laging nababanggit ng ating senior pastor? Guard your heart. Bantayan po natin lagi yung ating puso. Dahil lahat po, kung ano po yung sinasabi natin, ano yung ginagawa po natin, ano yung naiisip natin, dito nang bumula po lahat yan. Kaya guard our heart.
Nakalimutan pong binantayan ng mga Kristiyano tiga-Epeso. Yung puso nila, yung first love nila nawala. Kaya yun ang hinahanap ng ating Panginoon sa kanila. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3, sabi po dito, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Ano po yung napansin ninyo na keyword dyan? Love, pag-ibig. Ano po? Nung na-first love po tayo, talagang may nakita nga po ako kahit napakarumi noong tao, niyakap niya. Maski babawya po na sabi, dahil first love, gagawin at gagawin mo, ano po, sa minamahal mo, yung makapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Tayo po, sa kasalukuyan, yung first love po natin nasaan? Itinabi po natin sandali. Ibinax muna natin. O nandito pa rin sa puso po natin. Nire-reminis po natin. Lord, magbuhat nung nakilala kita. Unang makilala kita. Kanyaman, magbugkong, hindi na ako matulog. Basta purihin lang kita. Basahin ko lang yung salita mo. Sapat na. First love po tayo noon. Sino po yung noon na nagsusulat pa tayo noon? Talagang yung sulat na yan, yung love letter na yan, nakahiga ka na lang, binabasa pagkatas, ilalagay mo pa sa dibdib mo. Yan po yung first love. Ngayon kaya, cellphone, ito lagi ang katabi natin. Pero hindi po yung salita ng Diyos. Kung ano yung nasa TikTok, ano yung nasa Shopee. Let us examine ourselves sa umaga pong ito. Nasaan yung first love po natin? Nasaan yung love po natin noon? Kaya nga sa Revelation chapter 2 verse 5 to 7, consider how far you have fallen. Baka hindi po natin napapansin, ang layo na pala natin sa presensya o ang relasyon natin sa ating Panginoon. Alam po niyo yung nagdi-drift away. Sino po yung nag-beats na ngayon? O nakaraan pala, hindi ngayon. Nakaraan. Nandito pala kayo eh. Ano po? Naranasan na ho ba na yun? Yung nagpo-float ka ng ganyan? Alam mo, nandito ka lang malapit sa dalampasigan. Pagkatapos hindi mo alam, dahil nga maalon, isinasama ka unti-unti, nagdi-drip away ka, na hindi mo alam, nandun ka na pala sa pinakamalalim. Tignan po natin yung sarili po natin. Baka ganyan na po tayo. Examine ourselves po. Kaya sabi, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Gawin mo kung ano yung ginagawa mo nung una mo makilala ang ating Panginoon. Nung first love, yung na-in love ka sa ating Panginoon. Alalahanin, balikan po natin yun. Ano pa ang sabi? If you do not repent, kung nakita mo yung sarili mo, tinignan mo yung sarili mo, napakalayo ko na. Yung puso ko wala nga. Sa umagang ito, ano ang sabi? If you repent, sabi po dyan, and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Sabi po, but you have this in your favor. You hate the practice of Nicolaitans. Alam po ninyo itong mga Nicolaitans na ito? Nung aking pong sinerch ito, sabi ko, ito pala yung mga naunang mga once saved, always saved. Dahil sa kanila po, basta na-save po sila, may lisensya na sila na gawin nila yung mga immoral na mga bagay, yung laban, yung kontra sa ating Panginoon.
Yun yung magiging lisensya pala nila yon. At hindi na nila iniisip kung ano yung punishment nun. Na ano, basta gawin lang po nila yon. At saka, ito po mga Nicolaitans na ito, dito nagsimula, yung once saved, always saved. Sabi ko, what happened na Lord ako? Kasi sinerch ko po yan kung sino. Ano ba yung belief ng mga Nicolaitans na ito? Ganun pa, once saved, always saved na pala, Lord ako. Ingay na. Pero, kontra po lahat yan sa itinuturo po ng ating Panginoon. Hindi po yan ang katuroan ng ating Panginoon. Kaya nga, ano po ang sabi niya dito? You hate the practices of the Nicolaitans. Sabi po, which I also hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Naririnig ho ba ninyo ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito? Dinig na dinig ho ba ninyo? Kaya nga ano sabi niya dito? To the one who is victorious. Sino na ho ba yung mga victorious dito? I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Tree of life, ito po yung salvation po natin. Kaya nga po, yung tinanggap po nating kaligtasan, yung first love po natin dapat, pagbulay-bulayan pa po natin yan. Nasaan na kaya yung first love ko, Lord? O Israel Mangonon? Nasaan na yung first love mo? Kasi hinahanap na ni Lord sa iyo yan eh. Bumalik po tayo muli doon sa first love po natin. Wag po tayong malinlang na nagagawa naman po natin ito. Yung mga ministry natin, nagagawa naman natin. Pero ang tinatanong yung first love mo kay Lord. Paano yan? Ano yung malaking kakaibahan? Yung first love mo at saka ngayon sa kasalukuyan. Kaya po ang sabi, we can finish the race victoriously if we don't forsake our first love. Lagi pong nakaangkla yung first love po natin sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ang unang umibig po sa atin. Amen po ba? Pangalawa po, don't let the fire, you must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't let the fire in your spirit die. Don't let the fire in your spirit die. Alam po ninyo, katatapos lang ng youth camp, yung Limitless. Salamat po sa inyo doon sa mga nag-sponsor. Na malaki pong tulong yan sa mga kabataan na nakatanggap po niya. At ibalik po ng maraming beses ng Diyos sa inyo. Ito pong fire na ito. Lalo na sabi ko nga po, naranasan ko rin po ito. Kami naman, nung kapanahunan po namin nila, Elder Jess, sa Tuding naman po kami, Baguio kami. Sa akin, wala pong bigat. Yung retreat yung sa amin retreat. Ang gusto ko, maranasan ko yung Baguio. Yung lamig niya, yung sinasabing, yung amoy ng pine tree, at yung makasama mo yung mga kapwa mo kabataan. Pero iba. Pero natural, pagdating po doon sa camp na yan, hindi pwedeng walang gagawin ng banal na espiritu. Hindi pwedeng hindi ka usapin at magbago yung pananaw mo. At dito po, pag bumaba na kami, dahil nga doon sa mga messages at yung in-encounter kami ng Holy Spirit, nakikita namin sa sarili namin kung paano kami kainit. Na noon po, kahit na nasa bus, nasa jeep, talagang nagsishare. Kahit na sinong mga makaharap mo, talagang on fire. Pero ang pinag-uusapan ba dito, dapat hindi mamatay yung init na yan na nasa sa iyo. Yung espiritu na yan na nasa sa iyo. Kasi may tendency yan na nanlalamig. Lalong-lalo na kapag nagkukulang ka na sa meditation ng salita ng Diyos at pananalangin. At unti-unti ka na rin humihiwalay sa iyong mga kaibigan na Kristiyano. Kaya nga, don't let the fire in your spirit die. Sa Revelation chapter 3 verse 1 to 2, ito naman po yung sa church ng Sardis.
Mga Kristiyanong tiga Sardis. Ang sabi po ng ating Panginoon, and to the angel of the church in Sardis. Pag angel po yan, messenger o yung mga pastor po dyan. The words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Meron kang reputasyon, sabi niya, na buhay ka, pero patay ka. Wake up, sabi po dyan, and strengthen what remains, and is about to die. Ano pa kaya yung tinutukoy ng Panginoon dito? Ano yung buhay ka, pero patay ka? Ang sabi po doon sa pinakahuli, yung verse 2, sabi po, wake up and strengthen what remains and is about to die. Ano yung to die na yan? Yung mamamatay na yan? Yung spirit po. Yung fire. Ano po? For I have not found your works complete in the sight of my God. Nangyayari po ito sa atin. Ano po? Kaya nga dito makikita po natin, mapapansin po natin sa ating mga sarili, yung salitang complacency. Ano? Complacency. Aranasan ko na yung maning banal na espiritu. Alam naman ni Lord, yung kahinaan ko. Alam naman ni Lord na kahit na gumawa ako ng mahal ko naman siya. Puro ka na lang alam. Naging complacent ka ngayon. Ano po? Pag sinabi pong complacent, ano po, kampante ka na dyan sa kalagayan mo na yan. Ano ba yung assignment po natin bilang mga mananampalataya? Bakit natin nakilala at bakit natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu sa buhay po natin? Ano yung pinaka-assignment po natin? Hindi ba i-share natin ang salita ng Diyos? Yung mga complacent po, bahala no rin. Balo da naman inggawan da. Ano po? Basta ako, ligtas na ako. Basta ako, gagawang ko na. Ginagawa ko naman yung pinagagawa ni Lord eh. Ano po? Wala siyang pakialam. Pero hindi po ganyan. Yung espiritu na ipinagkaloob po sa atin. Ano po? Dapat yung first love na yan, yung banal na espiritu na naranasan mo noong una mong tanggapin ang ating Panginoon, dapat hindi namamatay yung init niyan, yung power niyan. Lalo pang umaalab yan. Amen po ba? I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. You are dead. Kumusta na po yung espiritu na? Kumusta na po yung dating nag-aalab na espiritu na nasa sa atin? Nandyan pa ba yan? O patay na? Dahil po sa Sardis, ano po? Minum ko mo po sa guli. May lang ikuasang-asang. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Sardis, for I have not found your works complete in the sight of my God. Sa atin po mga tao, sa paglilingkod na lang po natin sa ating Panginoon, sa pagkaalam po natin, okay, complete itong ginagawa po natin. Nagmi-ministry po tayo. Pero ano yung sinasabi dito? You have the reputation of being alive, but you are dead. Ang pinag-uusapan po dito, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Marami po. Ano po? Na dapat tingnan natin yung ating sarili. Examine po natin yung sarili natin. Nasaan ako? Dito ba sa church ng Ephesus? O dito sa church ng Sardis? Ano po ang sinasabi ng 2 Timothy 1:6? This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God
gave you when I laid my hands on you. Dahil po si Timothy dito, batang-batang, pastor. Kaya nga, sinasabi, tinuturuan siya ni Pablo. Sabi niya, this is why I remind you. Dahil marami na pong nararanasan si Timothy na parang hindi niya makaya. Baka maraming tumitiligsa sa kanya. Kaya nga, sabi ni Paul sa kanya, this is why I remind to you, fan into flames the spiritual gift God gave you. Pag sinabi pong fan, paningasin mo ulit. Yung apoy, hindi ho ba kapag nagbabarbecue tayo, yung uling, ano ang ginagawa natin? Pag nasindahan na po yan, para umalab pa yan, para umingas po yan. Tama nga, umingas. Paningasin po yan, anong ginagawa po natin? Hindi ba pinapaypayan natin? Gumagamit tayo ng pamaypay, pero ngayon po, social na tayo, electric pan na. Marami tayong pambayad ng kuryente. Para hindi na tayo napapagod. Ano ang napapansin mo doon sa uling? Hindi ba lalong umaalab siya? Nagiging red na ganyan, tapos lalong umiinit na Ito po yung ibig sabihin, no? Sabi nga ni Paul kay Timothy, sabi niya, fan into flames the spiritual gift God gave you. Ano ba yung spiritual gift na yan? Na dati mo ginagawa na zealous mo. Siguro dati, nagtuturo ka ng Sunday school. Nagtuturo ka ng mga kabataan. Yung gift of serving. Pinagsisilbihan mo. Kahit hindi sila pastor, kahit lingkod sila ng ating Panginoon, kapatid mo sila, pinagsisilbihan mo. Nasaan na ngayon yun? Ano ba? Unti-unti bang namamatay yun? Ano pa po yun? Yung exhortation. Yung generosity mo. Sa gawain ng ating Panginoon, yung leadership mo. Unti-unti na bang namamatay yan? Nasaan na ngayon yan? Sabi nga. Kaya nga po, ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Ang sarap pong alalahanin yung mga ginagawa natin noon para sa ating Panginoon, kung gaano ka kazilos, gaano ka kainit, yung espiritu mo talagang nag-aalab, walang pwedeng makapigil sa iyo. Lalo na, nakikita rin po yan pag nag-worship. Kaya nga po, meron kaming noon, si Pastor Henry po, kasama na ng ating Panginoon. Noon po, kapag mag-i-start ang service, meron pong inilabas na kautusan, dapat awitin muna po yung national anthem. Tumayo po kami. Habang inaawit po namin yung national anthem, nakataas ang kamay. Mapali ang mapali eh. Hindi mo makontrol. Totoo po yan. Diyan po siya nakaupo. Dito, sa harapan. Ito po yung hinahanap ni Lord sa atin. Kaya nga po kapag nag-worship po tayo, dapat galing sa puso. Amen po ba? Hindi naman po tayo pumunta rito para ipakita natin yung magaganda nating mga suot. Hindi po ipapakita yung bago kang hairdo, bago yung makeup mo. Pumunta po tayo dito. Wala po problema dyan para ibigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Para po, yung fire na yan, yung init, yung alab ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, lalo pa po siyang umalab. Datnan tayo ng ating Panginoon na nag-aalab tayo sa Kanya. Romans chapter 12 verse 11, never be lacking in zeal. Sabi po diyan, yung sigla, yung sipag mo sa gawain ng ating Panginoon, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yung kasiglahan mo, yung pagkainit mo, yung pagkaalab mo sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, dapat nagpapatuloy po yan. Dire-diretso yan. Hindi siya ganyan. Kapag ganyan po yung ating
pananampalataya, may problema yan. Opo, hindi natin matatanggal yan. Ano po, hindi natin mga pagsubok po yan na dapat nating pagtagumpayan. Kung nag-aalab ka, hindi mananalo ang kaaway. Ano po? Kaya nga po yung mga iba, magtatanong ka, nasaan si kapatid na ganyan? Pedro, wari, aneng kapali. Ano? Ang aga niyan sa mga services natin. Yung Wednesday, nandyan siya. Yung Sabat, nandyan siya. Nag-a-attend din sa mga youth service yan. Yung Sunday, nandyan din siya. Walang palya. O bakit na ko rin yung ngini? Nasaan siya? Kaya dapat po tayo, bilang mga mananampalataya, kapag gano'n na po yung nararamdaman natin, wag po tayong parang tinatabang na makipag-fellowship. Yung hihiwalay ka, yung hindi ka muna nag-a-attend, sa mga fellowship po, wag na wag po ninyong gagawin yun. Talagang tuwang-tuwa ang kaaway dyan. Talagang papaypayan ka na niya para mag-alab ka sa katamaran. At unti-unti, palayo ka ng palayo sa ating Panginoon. Papatayin niya talaga yung alab na yan. Ano ba ang trabaho ni Satanas? 3 lang ang trabaho ni Satanas na hindi niya kinakalimutan. At dito ba tiyaga siya na ginagawa niya yan sa atin? Ano po? Ano po yung trabaho niya? Steal, kill, and destroy. Napakatyaga niya po sa bawat isa't isa sa atin. Pero hindi siya mananalo. Kung yung alab na yan, yung espiritu na nasa sa atin na yan, ay laging nag-aalab. Amen po ba? Hindi ba napakasarap yung maglingkod sa ating Panginoon? Hindi ba napakasarap yung puso mo talagang puro, pure? Na talagang kapag ginagawa mo ang isang bagay na yan, laging nasa isip mo, Lord, alam ko natutuwa ka. Sana po, yung fire na yan na nasa puso po natin, hindi po mamatay. Kung pupundat-pundat na po yan, paypayan na ninyo. Ano ang gawin ninyo? Mag-spend ka ng maraming oras. Magbigay ka ng maraming panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin at pakikipag-fellowship sa ating mga kapatid. Dahil doon muli aalab yung espiritu na yan, yung namamatay na paunti-unti na yan. Amen po ba? Yung gagawan rugo na magtampo kayo kay Ginoo. Wag na wag po ninyong gagawin yan. At kung meron po lumalapit sa inyo ng mga kapatid natin na kayo ay kino-correct, ini-encourage kayo, ayon sa salita ng Diyos, ang dalangin ko po magkaroon tayo ng teachable spirit. Magkaroon po tayo ng puso na nakabukas. Kasi po yan yung paraan para manatili yung apoy sa ating puso. Para hindi kayang patayin ng kaaway. Ano pa po ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 3 to 4? Remember then what you received and heard. Keep it and repent. Remember, palagi po nating sariwain. Lagi po nating alalahanin. Ano yung narinig natin? Ano ba yung narinig po natin ngayon? Hindi ba ang mabuting balita? Hindi ba mga word of encouragement? Kaya sabi niya? Keep it. Itago mo ito at mag-repent ka. Kung nakita mo yung sarili mo, may pagkukulang ka pala. Meron ka palang nagawang kasalanan sa ating Panginoon. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. Yet, you have still a few names in Sardis, people who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. Alam po ba ninyo nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus?
hindi ba inimpute niya sa atin yung righteousness niya kahit hindi tayo karapat-dapat? Inilagay niya sa atin. Isinuot niya sa atin. Kaya po, meron tayong robe of righteousness. Ano po? Na dapat ito po ay nananatiling malinis. Kaya sinabi diyan, and they will walk with me in white. Malinis, sabi po niya, for they are worthy. Ano, ang ibig sabihin diyan, merong nadudumihan din po yan. Ano po? Dahil nakakagawa pa po tayo ng mga kasalanan na hindi na po natin sinasadya. Amen po ba? Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero hindi na po katulad ng dati na sinasadya talaga natin. Mainit ang ulo mo, mainit ang ulo mo. Sigaw dito, mura dyan. Ano po? Ngayon, hindi ka na ganon. Umiinit yung ulo mo, pero nakokontrol mo. May nagkokontrol na sa iyo. Ano po? Ano yun? Yung biyaya ng Lord. Yung nasa sa iyo ngayon. Ano po? Yun yung nagbibigay sa iyo ng mahabang pasensya. Sabi nga nung isa kong CEO, humihingi ako ng pasensya. Bakit pagkatapos kong humingi ng pasensya na nila, tatsyon pa ka rin agad. Metes, manyad ka kasi pasensya, kaya tines na kaning Ginoo. Ingay na. Karin may akit, yung kapangyarihan ng banal na espiritu, kapag nakontrol mo yon. Kaya, alam po ninyo, yung nananalangin ka ng patience, ano po, hindi ba pagkatapos mo, ang daling nakawin ng kaaway, makakalimutan mo kaagad, tapos naghalit ka, tapos nung naghalit ka, nagawa mo na yung hindi dapat, mo sa Goliath, yung panalangin ko kanina, patience eh. Bakit? Biglang nawala. Dapat aware po tayo. Amen. Amen po ba? Na aware tayo. Ano yung hiningi natin? Tayong lahat, ako po na-experience ko rin yan. Humihingi ako ng patience sa pagmamaneho ko. Ano po? May nakwento nga po ako eh. Makarinig sabihan. Nasa Balibago pa uwi na po kami. Nananalangin po ako. Tapos, biglang, doon sa harapan namin, hindi pa ako nagmamaneho, yung panganay ko nagmamaneho. Huminto rin siya. Bug, sabi doon sa likuran. Nakasingle po. Dalawa yung nakasakay sa motor. Pagkatas, tinignan ko sa side mirror. Tumatakas na. Agad ko binuksan yung pinto, bumaba ako. Kinuwelyo ke po. Malambat na po yan, napon na eh. Talagang kinuwelyo ke pong makanyan. Susulod ke pa mo, ang anniversary t-shirt, tama puti. Tapos sabi po ng Holy Spirit, makasulod ka pa mong yan. Anniversary t-shirt. Tinignan ko po lahat ng mga dumadaan na sasakyan. Buti na lang walang, Pastor! Karine. Ingay na. Nakuha po ninyo yung, nakaka-relate kayo, yung humihingi ka ng pasensya, pagkatapos, biglang nandoon yung pagsubok, may bagsak ka, 0. Pero, mag-umpisa po kanito, ako na kinay, Lord, ako, karine akong karine, kaya ka. Wala man po. Tapos sabi ko nga doon sa mga, nakabunggo, sorry ne, sige, ingatan ako ning ginawa ko. Alam po ninyo, kapag tinuturuan po tayo ng ating Panginoon, ibang paraan, mapapahiya ka, para tandaan mo, para matandaan mo yan, kung paano ka minumold ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At ano pa po ang dito? Ang sinasabi po dito sa James chapter 1 verse 14 to 15. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Verse 15, then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Lagi po namin nabibigay ng halimbawa ito. Ang isang rapist, hindi po basta-basta nagre-rape yan. Hindi yung gusto niya, nag-rape po siya kagad. Hindi po. Minemeditate niya po yan. Kaya nga, ang sabi po dito, but each person is
tempted. Ang bawat tao po ay natitempt po, natutokso sila. Natutokso po tayo when they are dragged away. Pag sinabi pong drag away, yung nahihila ka. Ano po? Hinihila ka niya. Ano po? Saan? By their own evil desire. Ano po? Evil desire and enticed. Sabi po. Nahihila ka doon sa yung sarili mong masamang pagnanasa. Kaya po sila, anong ginagawa nila yan? Talagang nanonood mo na yan ng bold. Ano po? Nanonood yan ng mga pornography. Kaya ano ang nasa isip po nila? Ano po? Pag nakakakita sila ng babae, ng mga bata, lalo, mga sexy, mga bata, ano po? Ay, ano po na? Kahit, ano ang nangyayari? Na-i-entice na sila yan. Naaakit na sila para gawin po nila yung kasalanan na yun. Kaya ano sabi? And then, after desire has conceived. Pag naglihina po yung pagnanasa na yan, doon sa pita ng laman, ano po? It gives birth to sin. Manganganak na yan. Ipapanganak na yan. Paano ipapanganak yan? Yang kasalanan na yan, when it is full grown, kapag yan po ay magulang na, ano po, magulang na, ano ang sabi? Gives birth to death. Doon niya magagawa yung re-rape niya. Anak niya, apo niya, ano po, kapitbahay niya, na magagawa na po niya yan. Bakit? Kasi yun ang nasa isip niya, yun yung sabi ni Lord kay Joshua. Sa Joshua po, chapter 1, ano ang sabi doon? Verse, ano po yan? 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Ano yung pinapameditate po dito? Ang salita ng Diyos. Iyon ang dahil po kapag yan ang minemeditate mo, ang salita ng Diyos, even sa ating po kapanahunan nito, sa oras na yan, ano po, yan ang minemeditate natin, ang salita ng Diyos, napakaginhawa ng kaisipan po natin. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng sober mind. Yung payapang kaisipan. Kapag payapa ang kaisipan mo, nakakapagdesisyon ka ng maayos. Pero kapag puno ng kasamaan yan, puro kasamaan yan, sigurado po yan. Yung nasa kaisipan po natin. Kaya nga, dito, ano po ang sabi dito sa and sin when it is full grown gives birth to death. Spiritual fire can die out if we continue living in compromise and sin. Ang nakakatakot po dito bilang mga mananampalataya, yung salitang compromised. Ala naman manakit. Misan mo. Mga compromise po yan. No. Yung bang, halimbawa, merong fellowship. Kinompromise mo na yung oras. Dumating ka na nga late. Pagkatapos, ikaw pa yung pasimunong gusto mo nang umuwi ng maaga. Pastor, etapa yari. Late na kapin din natin, kapamangutang na etapa yari. Kinompromise mo na yung oras, hindi ka na nga dumating doon sa oras. Ano po? Tingnan po ninyo yung bunga. Ano po yan Domino effect lang yan Chain reaction lang po yan. Ano po? Kung ano yung inaano mo, meditate mo, sigurado, lalabas po yan. Lilitaw at lilitaw po yan. Kaya nga po, it gives birth to death. Yung death po dito, yung spiritual po. Opo, kung nagpatuloy ka doon sa kasalanan na yan, even yung flesh mo mamamatay, even yung spirit mo. Kaya dito po, talagang kung kung pinapansin po ninyo itong mga binabasa natin, ang Diyos po hindi nagko-condemn Talagang pinapaalalahanan niya tayo kung paano pa tayo bumalik. Kung paano yung relationship po natin sa Kanya. Yung bang bumalik ka muli, manatili ka muli sa Kanya. Ganyan po yung love ng ating Panginoon. Sana maunawaan po natin. Hindi pala sana, dapat natin maunawaan yung love ni Lord. Bakit nandyan pa tayo? In spite na napakarami nating naghagawang mga pagkakasala sa ating Panginoon, na alam natin sa sarili natin tama, pero kapag kinonsulta mo sa Diyos, hindi pala tama.
Pero yung grace ng ating Panginoon, labis. Sobra. Amen po. Kaya kapag tinanggap po natin yung grace ng ating Panginoon, ano ang sabi ng Titus chapter 2, verse 11 hanggang 12 po? Ano po ang sabi? Para po natin. Ano po ang sabi? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Susunod pong verse. Ano ang ginagawa ng grace sa isang taong nakaranas nito? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Hindi po ituturo ng biyaya ng Diyos. Save ka na. Sige, mangalonya ka ulit. Hindi po yan ng grace. Baka iba po yung grace nila. Yung grace ni Satanas yun. Yun ang tinuturo sa kanila. Pero once na isang tao naranasan niya ang grace ng Diyos, ito po yung kapangyarihan niyan sa isang tao. Makakapamuhay po tayo ng may kabanalan. Dahil yung grace na yan, yung nasa sa atin yan. Sasabihin lagi ng konsensya o yung small voice na yan, hindi tama yan. Hindi tama yan. Kaya nga, napakasarap po, na namumuhay ka na may kabanalan sa ating Panginoon. Spiritual, sabi po dito, spiritual fire can die out if we continue living in compromise and sin. Dapat wala na pong compromise. Amen po ba? Kung ano yung tama, yan ang gawin po natin. Kung ano yung mali, mali po siya. Kung ano yung oo po natin, oo dapat. Yung hindi, hindi po. Amen. Let our no be no, and let our yes be yes. Amen po ba? Okay. Ano pa po? Sa 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Totoo po, nagkakasala po tayo. Pero hindi na natin sinasadya. Pero dapat po tayong humingi ng tawad at magpalinis sa ating Panginoong Hesus sa lahat po ng ating nagagawa kasalanan. Bakit po? Dahil kung sasabihin natin, ay malatiha mong kasalanan naman eh. Napapansin ninyo yung kalyo sa ating katawan o sa paa po natin? Nag-uumpisa yan, hindi malaki kaagad kung hindi maliit. Tama po ba? Kapag yan lumalaki, ano ang nararamdaman mo? Ano yung napapansin mo? Hindi ba nawawalan yan ng pakiramdam? Nagiging manhid, lalo na pag malaki ng palaki. Ang kasalanan, kapag inipon mo, ay di takya mo. Sa susunod, ay di takya mo. Mapapansin mo yung sarili mo. Nagkakakalyo na yung puso mo. Dahil doon sa maliit na kasalanan na naipon. Kaya yung maliit na kasalanan, malaki na ang kasalanan na gagawa mo, hindi mo pa rin napapansin. Bakit? Manhid ka na. Wala ka ng pakiramdam. Kaya dapat po manatili yung alab sa ating puso. Amen po ba? Revelation chapter 3 verse 5, the one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out, tanggalin yung pangalan, the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Alam po ba ninyo na noong wala pa ang mundong ito, hindi pa nag-umpisa yung creation, yung mga unang tao, si Adan, at yung ipapanganak na pinakamahuling tao na mabubuhay po rito sa mundong ito, nakasulat po yan doon sa Book of Life. Kung ano tong sinasabi dito na I will never, sabi po dyan,
maganda to sa Tagalog eh. Yung blot out. Tatanggalin ko, buburahin ko. Yung pangalan mo. Kung hindi po nakasulat yung pangalan natin diyan sa Book of Life, sa ano ba? Anong buburahin? Wala, di ba? Wala namang nakasulat eh. Pero lahat po yan. Yan po yung ituro po ni Pastor Manny kagabi. Yan po yung predestination. Lahat po ng tao gusto ng Lord, makasama niya eh. Nakasulat yan. Pero nasa sa atin po yan. Kaya nga ang sabi ni Moses, Lord, kung di mo naman yung mga taong ito, sabi niya, anong tawag nito? Yung bang poprotektahan, o papatayin niya, sabi niya. Burahin mo na lang yung pangalan ko sa Book of Life. Di ang ibig sabihin, yung pangalan pala ni Moses, nakasulat na yan, kaya pinabubura niya. Alam ni Moses. Pero ano ang sabi ng Diyos? Yun na lang itong mga suwail na lang na ito, sabi niya. Yun na lang yung buburahin ko. Kaya nga po yung hindi nakapasok doon sa Promised Land, yung 20 up, years old po. Dito, lamaran lang ang dito. Nakita na po, na-experience po nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero ang tigas pa ng puso po nila. Hindi pa rin sila naniwala sa Diyos. Burado na yan. Ngayon po, tanungin ko naman kayo, gusto po ninyo pabura yung pangalan ninyo? Natural, hindi, Ang gusto po natin, nakasulat yan. Nananatili doon sa Book of Life. Ano ang dapat natin gawin? Ano po yung dapat natin gawin? Nandiyan po yung pamagat po ng ating, ngayon, topic. Tumakbo po tayo. Itong takbuhin na ito na merong tagumpay, panalo. Kaya nga, yung mga compromise na yan, yung mga kasalanan na yan, kung anong meron pa yan sa puso po natin, patanggal na po natin yan. Isuko na po natin sa ating Panginoon. Dahil po, baka isa ka sa pag humarap po tayo sa ating Panginoon, nakakingarap ko, Lord, bakit mo ako pinapaalis? Sa pangalan mo, nakapagpagaling ako. Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Hindi naman kita kakilala sabi ni Lord sa iyo. Hindi kita kakilala. Lord, mag-tithes and offering na ako man po. Lord, praise and worship ko po. Lord, aser ko po. Kaping kakilala ananing Ginoo. Bakit hindi ka kakilala ni Lord? Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation, merong isang word na napaka-importante po doon sa ating Panginoon. Yung obedience. Hindi po sinabi ni Lord na, ito lang sa Book of Romans ang inyong ipamumuhay Lahat po yan. Kung ano yung nakasulat dito. Hindi po mahirap yan. Nasa isip lang po natin. Mina-mindset lang po tayo ng kaaway na mahirap sundin itong mga mga utos po ng ating Panginoon. Hindi po mahirap yan. Nasa sa atin lang po yan. Yung lagi kong kino-quote lapis natin, series of chances, it is, choices. Choice pa rin po natin yan. Kaya nga, yung compromise, yung sin, tanggalin na po natin yan. Kaya nga, ang sabi dito, we can finish the race victoriously if we maintain our spiritual fire. Amen po. Po paboren, wag na po ninyong hahayaan na mamatay po yung yung fire na yan sa puso po natin. Amen. Last po, don't be fooled by spiritual apathy. Apathy. Kaya nga po, yung mga matitigas ng ulo ng mga Israelita, patay yung spiritual po nila. Kaya, apatay na naninggino. Miras kayo promised land. Inari no ang balat dito. Kaya na po. Spiritual apathy. Ano ba yung spiritual apathy? Sabi po, basahin ko po sa Tagalog,
Spiritual apathy, sa Tagalog po, yung apathy is kawalang bahala, indifference, or kawalang gana. Ne po, kay lack of interest or enthusiasm. In a spiritual context, spiritual apathy can be translated as kawalang bahala sa spiritual na buhay or panlalamig sa pananampalataya. Literally, sabi po, the cooling down of one's faith. Bago natin tapusin ito, sino na po yung nakaranas nito? Naranasan na po natin ito, di ba? Yung spiritual apathy. Yung naging, tayo, lukewarm. Mainit, pero dito sa pag-aaralan natin, mas maigi po yung malamig ka o mainit ka. Kaya nga dito, ang sabi ng Revelations, chapter 3, verse 14 to 18. To the angel of the church in Laodicea, write. Yung mga mananampalataya naman po na tiga Laodicea naman ito. Sabi po dito, sabi ni Lord? Sabi niya, these are the words of the Amen. Sino po yung Amen na tinutukoy dito? Si Jesus. Kaya nga po, kapag nag-Amen tayo, sumasang-ayon ka, naniniwala ka. Kanino? Kay Jesus, doon sa kanyang mga salita. Kaya dito po, sabi po dito, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Verse 15, I know your deeds. Alam ko na naman yung ginagawa ninyo, sabi po ni Lord sa kanila, that you are neither cold or hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, yung lukewarm po dito, yung malahininga, maligamgam. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Neither hot nor cold. I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched. Pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold, refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Sabi po ng ating Panginoon sa mga Kristiyano sa Laodicea, I know your deeds, that you are neither cold or hot. Alam po ninyo dito sa Laodicea, konting background. Ito po ay may katabi pong mga lugar ito yung Laodicea. Yung isa po, yung po Hierapolis, Ito po yung spring nito, nagpo-provide po ng hot spring. Hindi ba yung hot spring, pag nagbababad po tayo dito, nakagbibigay ito ng ginhawa, merong gumagaling po sa ating katawan, na iibsan yung sakit. Pagkatapos, yung isa naman po, yung doon sa yung isang lugar, yung Colossae. Ito naman po, yung tumatakbo pong tubig dito, umaagos pong tubig, malamig naman po ito dito. Malamig. Kaya nga po, ang mga tiga Laodicea, meron po silang yung pipe, yung kanal. Kanal po yung ginagamit nila ng nagsasama po doon yung malamig at saka yung mainit. Kaya pag napunta po sa kanila, iba na po yung lasa. Kaya nga, kung babasahin po niyan, pwedeng isuka mo yung lasa ng tubig na yun. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos dito? Bakit po mas gusto niya yung malamig ka o yung mainit ka? Kapag ang isang Kristiyano po, ang isang mananampalataya, nanlalamig sa kanyang pananampalataya, kapag merong isang kapatid na lumapit sa kanya, in-encourage niya, na magpatuloy lang siya, bumalik siya uli sa kanyang pananampalataya, bumalik siya sa relasyon niya sa ating Panginoon. Babalik po yan. Yung mainit, ganyan din po yan. Siya po yung nagbibigay ng encouragement sa mga nanlalamig naman. Yung lukewarm, kaya ayaw po ni Lord yan. Kaya nga, niya po, iluluwa niya yan kapatid, atin tamong prayer meeting kay Wednesday, mag-soaking tamo. Sige. Munta na ako mo.
Ating ko kasing gawan eh. Hingkain. Yung bang hindi mo na siya kayang, ano tawag nito? Kumbinsihin. Ano po? Aliwa, iba na po yung spirito, iba na yung puso niya. Ano? Lukewarm na eh. Emo na emo na talaga, makonbinsi. Mahihirapan ka. Iba na yung kaisipan niya. Kaya nga po, nasaan tayo dito? Sa tatlong ito, nandun ka ba sa cold? Nandun ka ba sa lukewarm? O nandun ka sa hot? Ano po? Sana po wala tayo doon sa gitna, yung lukewarm. Either cold ka o hot ka. Amen po ba? Kaya po ano po ang sabi ng salita ng ating Panginoon dito? Dahil yung mga tiga Laodicea, makwaltala po rin eh. Mayaman po sila. Ano po? Kaya masyado sila ngayon complacent. Masyado sila nagtitiwala doon sa kanilang kayamanan. Ano po? Kaya nga pag niyayaya na sila, okay ni. Dahil may pera sila. Iingkay na. Agyo ko naman ng gawa ng kay. Naman tutuyat. Iingkay. Dahil nga nagtitiwala sila doon sa pera nila. Doon sa wealth po nila. Kaya kung minsan po, ang wealth hindi po masama yan. Hindi ba, pag yan, lalo na, nagiging, pakinabang, pag nagagamit po yan sa ministry ng ating Panginoong Yesus. Pero kapag ang wealth po, ang pera, ang siyang naghari sa iyo, mete na ingigana-gana. Ingkay, sigurado, ingkay, sumyas ka puso kasi ating kang tatalnan eh. Meron kang pinanghahawakan. Kaya sabi ng James chapter 4 verse 17, if you fail to do what you know is right, you are sinning. Kung alam mo, sabi niya dito na, alam mo kung ano yung tama at hindi mo siya ginawa, ano ang sabi? Nagkakasala ka. Malinaw po ba sa atin? James chapter 4 verse 17. Kung alam mo ang tama at hindi mo siya ginawa, nagkakasala ka. Tahimik. Salita po ng Diyos yan. Alam po ninyo, ano yung lukewarm? Ano ba yung mga Kristiyanong lukewarm? Ano ba yung kanilang, mga karakter po nila? Sabi diyan, yung mga lukewarm na Kristiyano, lack of spiritual fruit po yan. Lack of genuine good works. Kikita mo yan. Yan? Lack of visible dedication to God's mission. Ano pa po? Avoid making sacrifices for Christ. Yan po yung mga lukewarm na Kristiyano. Sana po wala tayo dyan. Dapat yung ating pong pananampalataya talagang puro po. Revelation chapter 3 verse 19 to 22, those whom I love, I rebuke and discipline. Mahal po tayo ng Diyos, kaya po tayo ay dinidisiplina niya. Ayaw niya. Itong nandito ngayon sa loob na ito. Bakit tayo nare-rebuke? Bakit tayo nadidisiplina? Mahal niya po ang bawat isa't isa sa atin. Ang gusto niya makasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. It talks about po yung intimate relationship po natin sa ating Panginoon. Kaya nga, ang Diyos dito sa Laodicea, alam po ninyo, nasa labas na po siya ng church. Nandun na siya, kaya nga kumakatok siya. Hindi ka naman pwedeng kumatok na nasa loob ka para lumabas ka. Karamihan po nasa labas ka. Kaya ka kumakatok para pumasok. Ang Diyos po, si Jesus, sa church po ng Laodicea, nandun na siya sa labas. Kaya nga, ang sabi niya, if anyone hears my voice and opens the doors, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the Church of Calvary Temple, Philippines Incorporated. Sino po ang nakarinig sa mensahe po ng Diyos? Pakinggan po natin
pinakinggan po natin dapat ito ng maigi. Kaya nga po yung spiritual apathy na yan, dapat wala yan sa mga Kristiyano dito sa Calvary Temple. Amen. We can finish the race victoriously if we continue to grow in intimacy with Christ. Pag sinabi pong intimacy, yung matalik na relasyon. Paano yung matalik na relasyon? Uulitin ko po, kapag tayo po ginagawa natin kung ano yung inuutos ni Lord. Magbasa ka, mag-meditate ka, manalangin ka, makipag-fellowship ka. Amen po ba? Para magkaroon ka, maranasan mo yung intimate, yung matalik na relasyon mo sa Diyos. Amen. Mag-review na po tayo. To finish the race victoriously, 3 po yan. Don't forsake your first love. Pangalawa, don't let the fire in your spirit die. Don't be fooled by spiritual apathy. Last verse, Acts chapter 20:24. However, sabi po ni Paul, however, I consider my life worth nothing to me. Kinukonsidera ko na itong aking buhay na ito ay walang kwenta. Sabi po niya, my only aim is to finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Ano po? Ito po yung nasa puso po ni Apostle Pablo. Even to the point of death, hindi po natanggal yung first love niya, yung fire na nasa kanyang puso po. Wala sa kanya yung espiritu ng apathy. Ano po? Wala po yan. Talagang on fire po siya, masigasig po siya, naglingkod sa ating Panginoon. Kaya ang dami niyang napuntahan ng mga lugar. Ano po? Kaya ang dami ring mga kaluluwa ang nakakilala sa kanya. Ano ang sabi niya? I consider my life worth nothing to me. My only aim, ang aking adhikain, sabi niya, ang nasa isip ko lamang, ang nasa puso ko lamang, is to finish the race and complete the task. At makumpleto ko, maging victorious ako, the task that the Lord Jesus has given me. Ano yung task na yon na ipinagkaloob kay Paul at sa atin sa kasalukuyan na ito? Yung task na yan, the task of testifying, the task to share His word, yung mabuting balita, yung magandang balita, sabi niya, of God's grace. Yan po yung task. Yan yung dapat hindi mawala sa ating puso. Ano po? Yung fire na yan, para po, yung mga bakanting mga upuan na yan, mapupuno po yan, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga anak, yung mga tatay po natin, yung mga asawa nating lalaki, babae, ano po, yung mga relatives natin, kasama natin silang nananambahan, nakaupo po dyan. Na ano, ito po yung nasa puso po ni Apostle Paul. Kaya nga po, takbuhin po natin yung takbuhin na binigay ni Lord sa atin na merong pagtatagumpay. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Do not let your heart grow cold. Your spirit becomes lifeless. Sabi po, or your walk drift into complacency. Count your life as nothing for the sake of Christ and keep your heart on fire to finish your God-given race victoriously. Sa maikling sentence, hold fast to Christ and you'll finish strong. Hold fast to Christ and you'll finish strong. Maging matatag ka, humawak ka na may katatagan kay Kristo. At matatapos mo ang takbuhin na yan na may katatagan. Amen po ba? Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat sa biyaya at sa salita po ng ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na